nga moadto sa Capernaum ug ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Miingon si Jesus kaniya, kung wala pa kamo makakita og mga milagro og mga kahibulungan nga mga butang, dili kamo motuo kanako. Apan miingon ang opisyal nga nagpakiluoy, Sir, kung mahimo uban una kanako samtang buhi pa ang akong anak. Giingnan siya ni Jesus, pauli na, maayo na ang imong anak. Mituo ang opisyal sa gisulti ni Jesus kaniya og mipauli dayon siya. Sa diha pa siya sa dalan, gisugat siya sa iyang mga sulugoon o gisultihan nga maayo na ang iyang anak. Busa, nangutana siya kung unsang orasa na ayo ang iyang anak. Miingon ang mga sulugoon, mga launas kagahapon sa hapon, nawastad na siya sa iyang hilanat. Nahinumdum dayon sa opisyal nga maogayod kadto nga oras, sa dihang miingon si Jesus kaniya nga ang iyang anak maayo na. Busa siya o ang iyang tibok panimalay, mituo kang Jesus. Kapanglingkod ta, bao kini ang ikaduha nga milagro nga gihimo ni Jesus dito sa Galilea, human siya mibiya sa Judea. That is the second miracle nga gibuhat ni Jesus in Cana. Amen. This morning, lawsod lang nako, balikan lang nako. This morning, let me share to you a message on a journey of faith from desperation to devotion. Inay mo ito pa, from desperation to devotion. Ako lang ning balikan gamay as ato lang tagaan gamay og atensyon ang detalye sa pwede na dili. Nausad na nato ni. So, when we say desperation, usahay kay ang atong una-una sa desperation kay dool-dool sa desperado. Pero, as I compare the words desperation and despair, lahi ra day sila. Ang despair is a condition na despair ka, more on emotional nga gibati nimo bitaw nga wala na. Out sa imong sitwasyon, murag lala na ning despair para sa ko base po sa akong na-learn, lala na ning despair. But desperation is something, mo na definition dito, is an intense feeling of urgency. Inay mo ito po, urgency. Ang kanidi ang desperation, kauban ani kadang mataranta ka, mapanik ka, kay naagi urgent kay nga nahitabo. Urgency that arises when a person is faced with a difficult situation or problem. Kisa may nakaagi nagproblema dere. O naay mga sitwasyon nga dili ka mahimuta nga dili nimo ma-address dayon siya. Kabantay ka nga dali jud ka kinahanglan jud di ma-address, kinahanglan jud siya nga masulbad, kinahanglan jud di ma-aksyonan. Nga na ang atong kuan, and you are in the state or in the feeling of urgency of need, naay urgency sa imong need. In pagdiri, it is characterized by a sense of panic or anxiety. Kumingan tag anxiety, ang pulong sa Ginoo gaingon, do not be anxious about anything. Last time, while sharing during the midweek service prayer, tinatawag ana, naani pamaagi ang Ginoo when we are confronted with anxiety. Kisabay ka nang mubati diri ka nang you are anxious or kanang mubati kag kabalaka. Kisagay di mabalaka na to, mo na ita nga ugma unsay may tabo sa balaka na ta. Wala pag initabo na balaka na rin ta. Pero the Lord is so gracious using the servants of God about our anxiety nato. Ato lang din i-trade in sa atong mga anxiety nato, sa atong mga kabalaka, ang prayer. Inang patapad, prayer. Prayer lang ang ibaylo ana. Ano man, ingon dito sa kuan sa word, do not be anxious about, hagalin na nga verse. Ako di, kaya ko memorize yung verse.
Isa na sa mga struggle nako nga nangayod jud ko sa Ginoo nga maka-pinpoint jud ko aha na sa Bible. Philippians. Yan ito, do not be anxious about anything. Instead, may version in nito, but pray about everything. Unsay giingon nito sa continuation? Unsay giawhag? It's prayer. Unsa pa dito? With supplication, thanksgiving. Mag-pray lang ka, pasalamat ka sa Ginoo. Magkanundom na ka nga, magmabalaka man ko, nga gahapon gali o daging adlaw, kato pa man gali bata pa katong akong una nga anak, ikaw man giga-provider, ganun, ma-worry man ko. Mo na nga, ang continuation, ana nga verse, the peace of God. Ang kalinaw sa Ginoo mo, hari sa itong mga kinabuhi. Sa kinanana. But here, lahi ang sitwasyon. Misulod na yun sa desperation. And it's characterized by a sense of panic. Panic na yun. Isa may dali mapanik na rin Ako, dali na kayo kung mapanik. Naay mga tendency sa tuwa nga, nga na itong natural nga reaction. Pero, unsa na, kanang dili na siya sayop. It's our common nga response sa mga pahitabo. It's characterized by a sense of panic or anxiety and a feeling that one's options are limited. Ngani may tabo sa tao kung mura siyang mapanik, ma-anxious siya, tungod kay nakita niya nga murag isa ra gyud ang solusyon ani. Munang dili siya kampante. Kamantay mo anang sabay ka nang naabot sa punto diri nga naay problema sa kwarta. Taas ang kamot, You know what? Manin ko sa inyo Among gi-search ang ang color. By the way, the motive of our Thanksgiving is purple. Kasi kanang purple. Kung di ko gunahan sa purple, o kanang gisuot ni Kuya Eman ninyo, nga na. Purple. And the other shade of that, or sa tawagan na, no? Basta dool-dool ng mga color sa ana. Isa sa mga, lilac. Isa sa mga kanang meaning sa purple, according to the Word of God, kaya di man siya basta-basta nga pang ma-produce ng color good in their times. It's about wealth. Inayin mo ito pa, wealthy. Kasagaraan sa ilahang panahon, in the times of our Savior, kasagaraan sa ilahang nga musuot anak nga color, musuot anak nga color, kay katulang mga dato. Muna kita, inayin mo ito pa, nga ay problema ang kwarta karong nga year. Kay atoan ang i-manifest atong self suoto na nato. At the same time, it talks about authority. And most of the nasa authority sa ilang panahon, nagsuot og purple. Ako na nagikuan. Kay murag wala man gyud response kanina niingon ko kanina nga kasi nang problema sa kwarta, wala sila mo response. Karon mga taan ako, kinsay nakaagig problema sa kwarta? Kabantay mo nga ang inyong problema kay murag ay, sayo na kayo ni. Pasadaghan mong option. Mangulos na ko ni Mary Jane. Mangulos na ko ni Kuan. Mangulos na ko diri. Wala yung problema sa kwarta. Basag wala ko kwarta, kabalo ko, naay makoy mga pauslan. But once nga masulod siya mo kasing-kasing na limitado ang tsansa nga makapanghulos ka, talking about money, ug mapanik na jud ka. Ma-anxious na ka, pero noon. Naarabay, mga agtura ba ni Cebu, mga usapan na inyong mga hunahuna, kay magkuan, ingana, sa tinuod lang. But you know what? The Lord is faithful. And once you are in the community, and once you are in the body of Christ, matingala po ka nga, naay gamito ng Ginoo nga, mahinubra ni siya. Kani magkulang, kani siya nga nagkulang, muduol sa nahinubra. Kabantay ka nga, kita nga wealthy. Grabe no? Amen! Gamiton ta sa Ginoo, tudluan ta niya nga manghimutang, manggihatagon, makasabot ta sa uban. Kay, ang buhay ay gulong ng palad. Pero, ang nakanindot po sa Ginoo, yapa nagitulo sa tuwa nga, we will not do things kay out lang na gusto po nato nga in the future kay mabalasan ta. No. Once you are doing it for the Lord, do it only for Him. Amen. Padayon ta diri with desperation. Desperation
can be caused by a variety of factors including financial difficulties. Nagsutan na ganat ng financial kanina. Relationship problems. Usahay kay naay mga mag-deny-deny ta sa itong mga selves. One time, we experienced, kami na pong duha, naka-experience min duha nga, denial mi nga, naay something gap. Dili karon nga year, but in the previous years, especially nagsugod pa mi sa among relationship. Feeling lang namo nga okay ra. Publicly, ipakita namo nga we're okay. But, once nga nanami sa balay, gali, murad yung wala. Until nga, we realize nga, na growing gap between us. And we patch it up. Usahay, ang problema sa relationship, kay, unsaman, lost nga connection. Feeling nimo nga, connected pa mo, pero di ay. Muna, importante kayo sa partners nga, kumusta ka? Wala may partner ang uban. Yung wala po mga anak may ikumastahon po. So, something nga yung ana lang. Sa muang duha ni Jessa, makatingala siya kay even sa amuang lang pagsugod sa among relationship, dili man di ko tigtawag sa iyaha, di ko tig-text sa iyaha. Pero this time nakita na ko nga, I need to change. Sa una katong wala pa may nagminyo, dili pwede nga ingato. I have to cope. Han, nanood to na ka. Sutihan ko niya siyang sudan. Ako po sutihan. Kung may wala pa, dali magka-uban ta. Simple kayo, pero it builds relationship. It strengthens relationship. No? And you can do it also with your children. No, kaya basig lahi na ka-build relationship sa inyong mga anak. Hadlok po. Sige, padayon ta. Ingon dali, or health issues. And grabe yun kay kapuno akong kasing-kasing even sa mga sugod sa ato ang tuig. Naghan kay tag mga milagro nga na-receive sa Ginoo. Nanay mga hopeless kay nga mga situation, mga cases. Di na ko kaya nga i-imagine ba, pero ang gibuhat sa Ginoo kay nga cancer nga mga pero kung sa gibuhat sa Ginoo, ihadjong giayo. Amen. And as well as external events such as natural disasters and political unrest. This is taken from thecontentauthority.com. Desperation. Amen. Nakuha na nato ang desperation. Kanang nice song giingon nga. And I'm desperate for you. In the context of the song, dili siya kay wala na siya, desperado na siya unsa man. Ang iyang urge nga nangayo o naghangyo siya nga nagtuaw siya sa Ginoo. That's desperation. Amen. Here, ingon ito ang author, it's John Bloom. Saan ako emphasize na ako ni si John Bloom. And it's the lack of a sense of desperation for God that is so deadly. The moment kuno nga wala na kay urge o wala na kay kanang intense kay nga feeling bitaw sa Ginoo, nga mura na kag Ingon dito ang iyang definition is deadly. Brother Lloyd, usa na mo pasabot. Ingon ang ganang Bible sa Revelation. Ang atong pagpangalagad sa iyaha, dili pwede nga bugnaw-bugnaw, dili pwede init-init. Munang, dili pwede lukewarm. Gusto sa Ginoo nga, init kita permente. Sa kinahana-ana. Muna nga, even in our personal life, ayaw yung sugot nga, confide lang ka dito. Stagnant ka sa imong growth sa Ginoo. No. Instead, desire for more. Desire for more. Kaya naadyo gusto nga ipaabot ang Ginoo sa toa. Kaya kung makita nimo nga imong relationship sa Ginoo kay nga ani pa, napag ika-close ana. Gusto niya sa Ginoo suod kay sa tanan. Gusto niya intimacy. When we talk about intimacy in the Bible,
The word intimacy, going back to the original word, it's gibuhat lang siya sa magtiayon. And that's the intimacy nga gipasabot sa Ginoo sa tuwa with Him. Mo nang miingon ang Bible, klaro kayang giingon dito nga, kinsa tong mahigugma sa Dios labaw pa sa paghigugma niya sa iyang mga anak o iyang ginikanan, ikalipay sa Ginoo. And we see the balance of it. Dili ko makadetalya na, pero sa another na po ng topic. But here, if we don't feel desperate for God, we don't tend to cry out to Him. Love for this present world, inayin mo tapad, love for this present world, kanang maabot sa punto ba nga, ganahan kay ko sa kong kinabuhi, oy, Monday to Friday, trabaho, mag-earn, the normal thing, sa mga batanon, na ako'y time para sa akong enjoyment, tanan-tanan. And these are present world. Pero ingon diri siya, love for this present world sets in subtly like a spiritual leprosy. Inay mo ito pa, leprosy. Unaware ka nga, saman, sa'yo tawag na sa leprosy gali? Sangla. Kumutanaw ka sa, here in, somewhere in Samar, siguro, I don't know, sa nga place, na islander nga, giset lang gina siya sa mga naisakit sa leprosy. Dili gina sila iipon sa mga normal nga people, kay makatakod siya. At the same time, ang leprosy, hinahinayon niya, kutkot ang imuhang lawas. And same with it, with the love we have for this present world, mura siya leprosy, spiritual leprosy, damaging our spiritual nerve endings. Imagine mo na itong mga nerves, wala na connection sa itong kuan. Sa pasagpaon, siguro na, wala na kayo mabati. Kaya wala na yung mga nerve endings. And wala na kayo, unsa may matapos mo, mamanhid na ka. Every time nga isulti ang word, mura lang kag, dili na ako, labay na sa tulunggan. Yung ana na ta, mamanhid na ta sa mga butang-butang, especially about the word. But here, ingon dira, so that we don't feel the erosion and decay happening until it's too late. Late na lang tayo makabaludayon nga, halalayo na maday kay ko sa tanan, eroded na maday niya akong journey sa imuha, Lord. And that's the importance of desperation. Dili ni siya kay desperation nga, misulod ka o sitwasyon nga dili ni mo masabtan. But here, ipasabot diri nga, we have to be desperate with God. Amen. Amen. Ako lang emphasize, ingon dito, do not underestimate the power of desperation to do good for your soul. Si author si John Bloom, yung message dito, the merciful gift of desperation. In the context in Hebrews, wala na ko gi-apply dira, pero kung magtuon ta sa Hebrews, makita nimo dito ang author. If we don't feel our deep need for God, we don't tend to cry out to Him. Dili kita, kung nakatanaw na to nga, di ta makilanam kay sa Ginoo. Mura na to gibutang si Lord sa box. Mura na siya og ato ang igsuon nga kadaganan sa problema. Kamatay mo ana na mga igsuon jud nga dili honest mo ko sa inyo ani nga siya ang kadaganan sa problema. Pero na mga times mayon pud siya nga lagi mo nagparandam ayahan naman mo. Kawa may problema wala sa pagka di sa kana mo mahinumduman. Sometimes ingana atong nasabtan sa Ginoo. We are putting Him into sa box. Dayon, kung kinahanglan na nato, mental Lord, dabangi ko Lord. Kung wala, Lord, lang ka Lord ha. Gusto na ko i-live akong life. Kani ako ganahan. Kani. But no. Once we are sold out to Him, we are all out to Him, we have to lay everything to Him according to His will. Amen. Pwede pagpaka ng ginawa na. That's desperation. And talking about the official, ang maong official po is desperate as his son life is in danger. Imagine ani mo, kung kamo siguro sa inyo ang set up,
ingani, sa kaahan na lang hospital, dili madala diri sa kuan, ingani, Buntilaw, dili, dalonig kuan, o Samis. Kung mahimo, dalog Manila, kaya dapat matagaan jud siya og solusyon. Ingani po ang gibati sa maong official. And we know sa gibasa na to kanina, he meets Jesus, the source of healing and hope, turning the situation into a powerful story of faith for everyone. Makita nimo unsa ang nahitabo. Yun sa pagtuis sa Ginoo ang sitwasyon. Ang imposible, iyang gihimo nga posible. Amen. Kasi ganahan nga maka-experience na sa iyang kinabuhi all throughout the year. Nga ang mga imposible nga butang masinati nimo gihimong posible sa Ginoo. Amen. Let's start with the first gusto lang ako ni tagaan og attention para masabtan nato ang journey ni Jesus ba. Iyon ito si last time we talk about Samaria. Dito nag-stay si Jesus for 2 days. Then, yung journey siya padulong sa Galilee and specifically sa Cana. Pero kung tanawon mo si Jesus, siya kapuyo. Siya nagdako. In Nazareth. Muna maingon ka nga. Maingon mo sa inyo mga declaration. In the name of Jesus of Nazareth. Kay si Jesus, Nazarenhon si Jesus. Nazareth. Wala imiagto si Jesus sa Nazareth. Unsa iyang term gigamit diri? Si Jesus mismo. Kasi nag-ingon. Si Jesus mismo ang miingon nga ang propeta sa Dios dili tahuron diha sa iyang kaugalingon nga lungsod. Ako lang nag-apply sa akong self ba nga mao dito nga time nga igayaga lang to ako ang sa the moment nga nag-share ko giyagaan ko kay kailaman kay sa kuha. Suod man kay sa katanan sa kuha. And one time po din with our experience especially sa grupo, reminded yun mi nga, may pamantaan nga mga dapit. I am talking about the people of praise. Naka-appeal ko sa people of praise. Dili kayo ilhan diri sa dapit nga aha nagpuyo, pero sa layo nga mga dapit mas nailhan. Pero other than that, this is about ourselves also. Usahay kay we are limited kay nganuman muna na ta dili ko kakuha ni kay kanya dili gani mo tahod o dili gani mo ila sa ko. But si Jesus mismo nagsulti sa ana nga istorya. That is why wala siya magko sa Nazareth, dito siya sa Cana, Galilee under Galilee. Then unsa na itabol ko sa Galilee? While naa siya sa Cana, naapon siya nakita dito nga mga tao nga taga Galileans, pero lami kay ang pag-welcome sa mga Galileans sa iyahan. Anong welcome kay sa katanan siya? Kaya nakakita man sila sa gibuhat ni Jesus dito sa Jerusalem during the Passover time. No? Mga milagro, guban pa ang gibuhat ni Jesus. Manang maayo kay sa katanan sila. Then, looking back, kaning maong official gikan siya sa Capernaum. Kung imuhang itan-awon nimo ang distansya sa Capernaum, it's 20 miles Capernaum to Cana. Kung tan-awon nimo na diri is 32 kilometers, mura nagdiri gikan padulong sa Kulambugan, ng anak kalayo. Pero sa gibuhat sa maong official, wala gyud siya nagdumili nga miagto siya sa Cana, from Capernaum to Cana. Ano man, desperate siya. Inaw tapad nga na dito dalon sa tong pagka-desperado, no? Desperado ba term ana? Nga na dito dalon sa tong pagka-desperado nga bisan layo kayo agtuon jud. Para lang jud nga naagi solusyon. Hopefully nga ingana po ta sa Ginoo. Nga dita mo sugot mo settle lang sa atuang naandan kun dili mo extra mile ta. Everybody say extra mile. Mo effort ta for Him. Amen. Then, nag-abot sila dito sa Cana. Kung nagbuhat si Jesus sa unang milagro, when He turned
water into wine during the wedding sa Cana. Kani, this is the second time in Cana also nga nainitabo. Madaloy, doon sa nitabo di ay. Diri sa Cana, nag-abot ang government official o ang, I believe this is sakop ni Herod. And si Jesus o ang official nag-abot dito sa Cana. Pero nahitabo ang milagro in Capernaum. Kung diri ang Cana, nahitabo ang milagro asa sa Kalumbugan. Yun sa man napagkitabo. Yes, tanaw na to na ang sinitabo. Let's start with the first point. This is a journey of faith. In faith, mo na itong sabton, as step 1, the path of faith is crossing the divide. Same sa maong lalaki, kabalo siya sa maong government official, kabalo siya nga layo kay ito sa nga tanang dapita, pero nakadungog siya ang istorya. Nakadungog siya sa nahitabo, sa mga gipang-ayo, sa mga milagro nga gibuhat. Wala siya nagdumili kay ganuman. Ang iyang anak himalatyo na. Dapat naa siya effort nga pagkabuhaton. Inay mo tupad. Pika na mo tupad. Basig tulog na. Naa siya kuan. Naa siya rason nga nung kinahanglan niya nga lakod, muragikan Kalumbugan padulong dire. Naa siya lakod, naa siya effort nga buhaton. And it's crossing the divide. Amen. Here, kung atong sabton, the official, likely Herod's servant siya ni Herod, holds authority over Jesus. The official, likely Herod's servant, had walked 20 miles to see Jesus. Pero dili lang kay iyang intention kay si Jesus, mahimamat niya, mahinagbo niya, kung dili, and address him as Lord. Kung naman, naa siya sa paghangyo. Amen. Then, this is the first step on the path of faith, recognizing that Jesus goes beyond earthly power and holds the power to heal. Wala na ilain na sa hunahuna sa maong government official. Dili ko pwede, dapat makihinagbo ko ni Jesus kay gusto na ko maayo akong anak. Pangutana sa inyo hadra, naa ba kay desperation po na experience na gusto nimo nga mahitabo? It's either for your family, for your loved ones, for your classmates, for your workmates. Then be it. We have to reflect on this. Amen. Same as the government official, nga wala gid siya nagdumili, wala gid siya nagunahon nga, ay, hawoy kay kung tila ana, layo kay na kung haykon. Pero wala siya nanalaw ana. Instead, ayang gibuhat, miagto gid siya o nakahinagbo siya kang Jesus. Pero unsay gibuhat, unsay natabo? Because of desperation, gi-allow gid nga nag-abot sila ni Jesus. Kasi maamin ana. And out of our desperation of the Lord, with our desperation to Him, hitagbuon kita sa Ginoo kasi maamin ana. According to Philippians chapter 2 verse 6 to 8, bisan ang kinaya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahuna ang iyang pagkatupong sa Dios. This is referring to Jesus. Kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Brother Lloyd, po lagi ng humility dira. This is something that we are to be careful about. Sometimes, we are driven with our desperation. Pero usahay po sa atong desperation kay mawala ang ato ang respeto. Kung natay madawat, desperado ka maka-receive. Usahay, wala tayo respeto. Mawala sa to ang respeto. Pero careful kayo nga gipasabot sa toa. Same with the government official.
Dili ko mo sa iya nga mag-address kan Jesus as Lord, pero iyang gibuhat, gi-address niya si Jesus as Lord, knowing na nagtrabaho siya kang Herod. Di ba? If we are to know the background of it, si Herod, mooy in the future, sa atong istorya, doon hitabo naman siya ang gigamit para unsa man. The another Herod di ay, gigamit sila para unsa man, ipapatay si Jesus. The plot para mapatay nila ang Mesiyas. Ngayon diri kung dili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Imagine nimo na even Jesus, he is unsa man, he is crossing the divide. Diyos siya, pero para lang sa kanato, para sa mga gitawag sa Diyos, unsa man yang gibuhat, gipakaubos niya ang kagalingon, inyong pagidra, sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Hindi mo tapad, ulipon ha? Si Jesus na. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon. Ingana nga ang pagpaubos si Jesus. Bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Mutana ko sa inyo, kasi may mapaubusan ron. Relain ko di si Ginoong Hesus. Pero dili po taman dira. Napoy pag-awag sa Ginoo sa ato ang part. In Lucas chapter 18 verse 14, ang sa ingon dira, duganan sa pagbasa, sapagkat tinuod, kining tawhana, og dili ang Pariseo, ang mipauli sa gipakamatarong sa Dios. Sa tuwa ni, kay sa bisan kinsa nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos sa Dios. Apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. And hopefully this is our condition when we come to the Lord in desperation. Dapat intact ang ato ang humility. Amen. Let's move to the next step. Una, everybody say, crossing the divide. No, sahay kay, gusto ta na ako maayo akong anak, pero layo man kay ito sa ngatanan. Di ba? Na yung mga conditions sa ito, anak. Gusto ta na ako, pero maraglisod man. Pero ang maong government official, wala agad siya. It's an act of faith para sa iya. It's an act of faith. Yung anak po ta dapat, hindi lang kayo basta-basta lang, kayo mituo ta, dapat naputay action nga buhaton, kasi maamin anak. Amen. Next. Believing beyond sight. Pagtuo nga, gawas sa imong nakita. Kamantay ta nga, ang kalibutan, gitudlo nga, to see is to, ayaw matamutuo kung makita nato. But in the principle of God, in the principle of the Bible, bali, we have to believe and we will see. So, here, step 2, believing beyond sight. He believes in Jesus' word. Inay mo tapad, mituo siya sa word ni Jesus. By the way, wala nang pangita ang opisyal og magic trick nga pwede ka ni magiko ni maulian akong anak. No. But the government official nag-desire siya milagro. Inay mo tapad milagro. Inay mo tapad milagro imong gikinahanglan. Ihatag na sa Ginoo. Nga na lang atong kondisyon sa kasing-kasing, ihatag na sa Ginoo. Kasi ba amin, anak? He believes in Jesus' word, and even though, bisag layo kay sa katanan, o kinahanglan na kayo ng sitwasyon, and dire situation offer no immediate proof, this is the essence of faith, trusting in God's promises even when we can't see the outcome. Naisong ang giingon, sa bridge sa Waymaker, even when I can't see you working. Nakali ko kakuan. Oh. But the Lord is working. Dili na mo makita, pero naay gibuhat ang Ginoo. Amen. Inay mo katupad nga, gasugod ng milagro sa imong kinabuhi. Jadi sila mo to, oo. Inay mo katupad, gasugod ng milagro. Hindi man siguro ni mo na,
wala pa na nimo nakita, pero wala na. Kitamlaan na lang sa Ginoo. Ang iyahan na lang gikinahanglan sa imo kay mutuo ka. Ina mo tapad mutuo ka. Amen. Ingon ang Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Ingon ito, now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Unsama na siya sa Bisaya. Ang atong pagtuo nga sa Dios, may pagtuo kita kun hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga gilauman. Madawat nimo ay imong gilauman, inyo pagidra, og bisan pa wala pa nato makita ang wala pa nimo gisaad, wala pa nimo nakita ang gisaad sa Dios, pero imo na nang gisaligan ang madawat na nimo ng gisaad sa Dios. Na siguro nato nga madawat gayud nato kini. Amen. No, inabot pa tuo lang. Because you have seen me, ano din siya dito sa John chapter 20:29. And this is isa sa mga verse nga I kept in my heart. Ingon dito sa John chapter 20 verse 29, miingon dayon si Jesus. Miingon dayon si Jesus kaniya, mutuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Usahay nga ni man ang tao kay nakita niya, tinuod jud di ay no nga kuan. Tinuod jud di ay nga dato ka daghang kay kagalahas. Usahay nga na ang tao. Pero insay kingon ra, bulahan ang mga tao kasi ganahan may mong bless, kasi ma-bless, gusto ma-bless. Oh, hold on to this promise of the Lord. Ingon siya daw, bulahan ang mga tao nga nagatuo ka na ako bisan wala nila ako makita. And that is why for me, I believe this generation, kita nga mga henerasyon, wala man nato nahimamat si Jesus, wala man tayo niya kakita personally, pero nagpadayon tayo pagtuo sa iyaha, inay mo tapad, we are blessed, mas bulahan ta, according to the word, according to the Bible. Kasi ganahan na bulahan. Keep this word in your heart. Bisag wala ta kakita sa iyaha, padayon japon ta nga nagtuo sa iyaha. Amen. Let's continue. In application to it, ayaw hunong. Na-imagine na nimo nga, kauban na nako akong mama diri sa church, kauban na nako akong lolo, unsa pa. Keep on dreaming. Keep on fighting for your faith. Keep on believing. Kay ipahitabo gyud siya sa Ginoo. Invisible man sa imong una, pero ipahitabo gyud sa Ginoo. In step 3, action speaks louder. The official doesn't wait for a visible sign. Wala na siya nagunahuna. Kung tanawon nimo dito, wala na siya nag-ingon dito nga to the point nga why nag-extra siya ni Jesus? Yang siya gisulto pa ni Jesus nga ayaw pa mamoto sa ko kay nakadungog ban mo nga nagbuhat og mga milagro. Say nakasulayaan na nga nakay giduulan dayon kabalo ka nang kinahanglan pero napag-sermon. Nga si Jesus, ingana gali si Jesus. Usahay man gud dili mo gud nimo kataon ang tao. Dili siya mo kataon mo nang kinahanglan siya sermona nagutro. But here, ang faith isn't just a whispered prayer. Ang pagtuo dili lang kay gihunghong ni mga pag-ampo. It's a live reality. It's a reality. The official doesn't wait for a visible sign. He acts on his belief. The moment nga giingon si Jesus, gilitok ni Jesus nga na pauli na ayon ang imong anak. Wala na siya nabot sa punto nga sure jud ka Jesus or kuyog kita. Sa iya na lang gituuhan. He returns home trusting Jesus' word, demonstrating that his faith isn't passive. Wala niya gipaka passive, meaning ng passive, dili siya active. Wala siya, kami nga na siya. Sige. Pero on his way home, I believe, naa siya sa iyang pagtuong, buhi jud akong anak, buhi jud akong anak, buhi jud akong anak, buhi jud akong anak. Imagine lang mo na, dari from here, padulong dito sa kalayon sa kunambugan, sige siya, buhi jud akong anak, buhi jud akong anak.
Ingana ang atong faith dapat. We have to declare. Ay na to si Pastor Basil one time sa kuha. Faith comes by hearing. Hearing the word of God. Siya nga. You know what? There's something that I've learned from the Lord. The moment that we are speaking the words of God, then we speak it loudly, then we hear it, grabe daw kung kaya na nga revolution sa itong sulod. Because we are speaking what is true, and we're hearing what is the truth, ug mag-activate and much more sa atuang faith. Kasi maamin ana. Amen. Here, this is the call to action. Living as if we truly believe in God's power in our lives. Kato mong lalaki, pwede ba kaysa tanan mo siya nga? Sa maning tawhana, oy, nadungog na ako ni dahang milagro niya, ingnaon sa akong sitwasyon, mingon naman siya sa kuha nga, pauli na dito, kay naayon na imong anak. Samantalang, nadunggan ako dito, napa siya gipang buhat si Jesus para lang in demonstration of the miracle of healing and more. Pero, ingani ra iyang gibuhat. Wala na tandog ang mga government official. Instead, mituo siya sa gisulti ni Jesus. And for me, I believe, sa dihang naglakaw siya, pauli silang balay, sige rin siya kingon. Gusto na niya, excited na siya, makita niya iyang anak. Bisa gibiyaan niya nga himalat yun, excited siya nga mabalik, nga buhi ang iyang anak. Because naa siya word from the Lord. Ang giingon sa Ginoo, pauli, naayon na ang imong anak. And that is, hello! Amen. Kung sa ingon sa James chapter 2 verse 16 to 17, speaking about actions with our faith, yun dito, og ang usa ka ninyo maingon kaniya, hinaot nga panalanginan ka sa Dios, usahay kay ngana man ta. Nagkinahanglan og bugas, tabangan ka sa Ginoo. Kanang kuan ka diligi ka pagutman. Wala na lang po mo dunuli og kwarta para palit og bugas. Or wala na lang po mo tagai jud og bugas. Pero unsa mo nang gipasabot ni James? Hinaot nga panalanginan ka sa Dios, ayaw pagpatugnaw ug ayaw pagpagutom. Duta jud kayo, wala na mo tagaig sanina, wala mo tagaig pagkaon. Apan wala man lang gali niya kini hatagi sa iyang gikinahanglan. Nan unsa may maayo nga nahimo ni ana na mauusab ang pagtuo. Inapatapad, mauusab ang pagtuo. Kung dili inubanan sa maayong binuhatan, kada nga pagtuo walay kapuslanan. Kisay ganahan og pagtuo nga walay kapuslanan? No way. Dapat ang atong pagtuo naagi siya kapuslanan, naagi siya may tabo. Amen. Nag-set na kong alarm ha. Mahuman ako. Amen. And, ingon ito sa Psalm 139 verse 7 to 8. Ay, dear Lai. Ikaw na lang, ikaw na lang. Psalm 139 verse 7 to 8. Ana siya dito, asa man ako moadto aron makaikya sa imong espiritu. Usahay, dili na to ni masabtan. Pero sa dihang, it's David writing this one, na inspiration sa Ginoo sa iya. Ingon siya dito, makatago ba ako sa imong presensya? Kung musaka ako sa langit, atuwa ka. Kung moadto ako sa dapit nga sa mga patay, atuwa ka usab. It's an encouragement to us that and to reflect na we are not, though sometimes natay limitado nga pangunahuna, ang Diyos dili limitado. Amen. Gusto lang ipaabot sa Ginoo sa tuwa nga it's breaking boundaries. Yes, it's breaking boundaries. In step 4, ganito, the miracles isn't confined by distance. Ang milagro, sama sa gingon ako ganina, diri sila nagkonstorya ni Jesus o ang maong government official, pero ang milagro na hitabo dito sa layo. Kisa may kaya mabuhat, ana. It's only the Lord. Grabe ang gibuhat. Grabe kayo nga milagro ang gibuhat niya. It's breaking the boundaries. Jesus heals the son instantaneously. Meaning, kung unsang orasa giingon ni Jesus nga maayo ang iyang anak,
Mao pod ang nahitabo dito sa layo nga dapit dito sa bata. Indeed, kung ato ning sabton, it's beyond space and time nakapamuhat ang milagro sa Ginoo. Mapunang sa tuaw, sahay kay ngani ang mindset ato sa tong una-una nga, ala, di ko milagrohan sa Ginoo ni, wala ra ba ko, di ko hinimba, di na ko hinimba, di ba ko tigbasag word. Kinsa day ka, ina mo tapad kinsa day ka. Anak man ka sa Ginoo. Anak man ka sa Ginoo. Ug siya imong amahan. Mangayop ta. Usahay man gud ang tao. Especially kita nga mga Kristohanon. Malimot ta sa atong status. Malimot ta sa ato ang identities dira. Anak ta sa Ginoo. And that is why makapangayo ta sa amahan sa atong gusto nga pangayoon sa iyaha. Pero bantay-bantay according na gid sa iyang kabubuton. I mean, according sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Yan pag sa Ephesians chapter 3 verse 20, dayigon ta ang Dios tungod kay pinaagi sa iyang gahom nga nagalihok sulod kanato ang iyang mahimo labaw pa kaysa atong mapangayo o mahunahuna. Naama kay mahunahunaan, naama kay pangayoon, pero labaw pag yun ang kaya nga buhaton sa Ginoo. Muna'y kamatuoran. Amen. And lastly, step 5, a growing faith. Kung tanaw na to, it's start siya dito sa to ang faith, sa journey na to sa faith, usahay kay we are hindered with distance kung sa man, ita mo buhat sa atong part. But tanawa ang gibuhat sa Ginoo. In this journey of faith, the step 5 is growing faith. The official's faith grow exponentially. Kung may exponential, dili lang kay times 2, but in the power of 2. Or dili lang kay times 4, but in the power of 4. Nagtubo ang iyang pagtuo. Wala lang siya nahuman. Yes, naayo ang iyang anak. Praise God. Nangutana galing siya, yung ginginan dito nga, kung saan yung orasan na ayok, akong anak, alauna, kagahapon. Mga po ito nga, pagkagahapon nga nakikistorya siya ni Jesus, o miingon si Jesus sa iyaha nga, naayo na imong anak pauli. Amen. Here, gituuhan niya ang pulong sa Ginoo. Ina mo pad nga, tuuhan na to ang pulong sa Ginoo. Kung saan yung pagtuo, kung wala pa'y basa-basa, wala ipaminaw, manang importante dyan kayo po, para naatay tuuhan, dapat naapot ay basa. Ingon ang pulong, ingon ang sa kaalagad siya. Walang rema, when we talk about rema, is the word of God nga. Sa unsa imong buhaton kayo, makalit tayo mitag, kuhan sa imong kasing-kasing, maghatag og comfort sa imuha, makigstorya sa imuha ang word, that's the rema word. Pero ingon dito, walay rema kung walay basa. Ganyan mo tapad, magbasa. Ganyan mo tapad. Ang dili ka basa, na ay mga anak, na ay mga manghod, magpabasa. No? Kung dili pa yun, establish in our family, bisag, sa isa ka, once a week, natay itawag og Bible study. We will talk about the Word. Or even going outside, kaya magtrabaho, mag-eskwela, ugmaha, ikaw mo yung assign ha, isa ka verse before tamang gawa sa balay, then mag-pray. Nindot kayo sa katanan. We have the Word. Amen. Kaya may pahinumduman man kasabalang spirito nga, wala, mamuti giingon ni Kuan, dito sa taken from Philippians, o kahaman nag-take na verses. Then, the official's faith grows exponentially. He trusts Jesus' word, then acts on it. Wala lang siya kay may salig, pero iyahad yung gibuhatan og effort, gibuhatan yun niyang action. And finally, his entire household, inay matupad, ang tibuok pa ni Malay. Inay matupad nga, dili lagi ni kay para lang ni sa to. Ang tibuok pa ni Malay, yun ang gusto sa Ginoo. Dili kay, ang Diyos, siya lang yung nakita niya sa imuha. Actually, each one of us, according to the Bible, is majority. Ang tinanawan sa Ginoo sa matag individual kay, bisag ikaw lang isa,
Tinanawan niya sa imuha kay kakaliwatan. And that's in the Bible. From generation to generation, and I believe, pwede kayo gamitin mo nga, wala pa na sa inyo na mga young people, pero believe me, kung dili na ito trabahoon karon nga to ang pagtuo, di na ito nitrabahoon nga to ang effort para sa Ginoo. Anyways, kita gina makabenepisyo ani, kasi ganahan makabenepisyo. And to the elders, mga hamtong, we are so blessed nga naa mo nagpadayon. And you are a great encouragement to us na magpadayon. Kaya nauna mo sa mua. Amen. See how this desperation naghatod sa iya sa devotion. Dili lang ang iyang pagtuo, kundi ang iyang tibok panimalay. Ganyan mo tupad. Ang tibok panimalay nagtuo sa gisaad sa Ginoo. This is the beauty of faith. It's not static, but a vibrant seed that grows with every action. Mura siya liso nga every action nga itong buhaton, magtubo siya. And every step we take in our relationship with God. Anything nga imong buhaton, out of faith, out of your relationship with God, it counts to Him. Ginaihap na sa Ginoo. I believe, dili man siguro ka pareha sa uban, kasi klase tagpamaagi sa Ginoo. Pero may po ko sa imuha, dili kita pwede nga mahimot ang envious sa gift sa uban. Kaya nga naman, you are designed by the Lord nga ingana. And with that design nga gibuhat sa Ginoo sa imuha, you will be able to please Him. Amen. Can we just bow down our head? Nga ng Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. And in Proverbs chapter 4 verse 18, but the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until the full day. Amen. Just imagine nga naay a lone ship is struggling to stay afloat. Dayon, dagko na kay mga balod. Wala na yung pag-asa para makasurvive. In the distance, naay lighthouse that beams as guiding light. It offers hope and direction. Ingana po ng atong Ginoo. He is God, the light, nga naghatag sa ato og encouragement, naghatag sa ato og hope, naghatag sa ato og direction. And same with us, with our struggles, with everything na atong gi-experience in this stormy life. I believe, kung ato lang itutok atong kagalingon sa kahayag, and that is our God, He will guide us. The presence of God is with us. Sama sa lighthouse, it provides a safe passage. Naghatag siya og kasiguruhan sa bisan kinsa nga mga barko nga nangitngitan. And same with our lives. Naaman siguro yung mga times nga murag lisod kayo ibuka sa kangitngit, kalisod, grabe nga mga pagsulay. Pero ang Diyos, nag-offer sa iyang kagalingon to guide us. Nag-offer sa iyang kagalingon maghatag og paglaom kanato. Amen. Gusto sa Diyos nga ihatag giyahan gikan sa atong mga kabalaka, sa atong mga kahadlok, sa mga uncertainty sa atong mga kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ihatag giyahan. And I believe diya sa Diyos makita taog comfort tungod kay nasayod kita nga bisag unsa pa kalisod sa atong giagian, bisag pag unsa ka desperado ang atong sitwasyon, ang Diyos sama sa kahayag nga magiya kanato padulong sa iyahang Pinoy-anan. Brothers and sisters,
Let the story of the government official be our mirror. Mga pangutana, do we recognize Jesus' authority in our lives? Si Jesus ba ang naay otoridad sa atong mga kinabuhi? Or ato siyang gilimitahan nga mamuhat sa atong kinabuhi? No way. Let us allow Jesus to work in our lives completely. And we have to believe beyond sight na ay mga butang usahay, we are influenced by the world nga unsay nakita nato mao na pud atong tuuhan. But no, the principle of God is that we have to believe beyond sight. Atong tuuhan bisag wala nato makita. We have to trust His promises. Kay never ang Diyos nag-fail sa iyang mga promise sa atoa. Though the world is telling us that promises are made to be broken, but never with God. The promise of God, never once, wala, bisag isa, saad sa Diyos na nagpakyas. Tungod kay matinunanon sa siyang mga saad kanato. Even in the times when we face darkness, dili gyud sa tanang panahon, lami ang kinabuhi. Ay mga times we like to give up with whatever nga gilay sa ato at tanan-tanan. Lami na iundang, lami na ihunong. But you know what? Have faith in God. Because na siya pagtuo sa ato. Iyang gituuhan nga, the moment nga ato lang isanong ato pagtuo sa iya, siya ang Diyos nga mutabang. He will come and save us. He will come and save us. And let us not just believe. And it should that reflect sa ato ang actions, ang atong pagtuo. It's not a matter of proclaiming only. But we have to act on it. Dapat na action sa atong mga pagtuo. And we are to be willing to break free from limitations. Usahay, daghan kayong mga limitasyon sa itong mga unang-una. Dili pwede buhaton ni, kay basin masuko siya. Dili pwede buhaton, kay basin malain siya. O dili pwede buhaton, kay basin dili may magkasinabot. But allow the Lord. Break free. Just embrace the limitless love of God. Ang gugma sa Diyos, walay limit. Bisan ang pinakatig-ang nga kasing-kasing, kaya niyang pahumukon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, this morning, I know nga, this is not just a normal Sunday na adjud kay gibuhat nga pagpatubo sa pagtuo sa imong mga kaanakan, Ginoo. Lord, katong dugay na nilang gipangandoy, dugay na nilang gipangayo kanimo, Ginoo, mga milagro, mga butang, Ginoo, nga dili kayang buhaton sa tao, ikaw lamang ang makabuhat. Lord, right now, Lord God, among gialaw, among pagtuo nga pamuhatan nimo, Ginoo. And thank you, Lord God, as we step into this journey of faith. Lord, tabangi mi, Ginoo, ba sa tabang sa imong balang Espiritu, we will cross the divide with humility, Ginoo, uban sa pagpaubos. At the same time, Lord God, we will believe even the things na dili na mo makita, and we have to act on our conviction, Ginoo. Salamat kay Lord God, knowing that no matter how far we wander, ikaw, Ginoong Hesus, will reach to us. Tugutin, Ginoo, nga among mga panimalay, Lord God, sama sa panimalay sa maong opisyal, Ginoo, nahimong dapit sa pagtuo. Tungod kay imong presensya, ilahang gidapit. Sa dapit diin na ay mga milagro nga mga hitabo. Sa dapit diin na ay mga makanganghang nga mga sitwasyon ang mahitabo. And let your love be in our family, be in our clan, be in our homes. Because we know that your love knows no bound. Salamat kay Ginoo. Right now, as we pray, continue to pray. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus.
Pasalamati ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. I know na siya gibuhat sa itong pagtuo right now. Kung naatay mga pagduduha, in Jesus' name, Lord, we will never worry. We will never worry. Kabalo mi, Lord God, usay kaya ni mga buhaton. You are limitless, God. Kaya ni mong buhaton ang mga imposible nga butang. And that is in your name, Jesus, Jesus, Jesus. Can we just stand on our feet and have a praise break? Oh, Jesus, Jesus, call on the name of the Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. At the place you are standing right now, just call on the name of the Lord Jesus. Ang pulong sa Diyos kaingon, hakit sa katong magtawag sa iyang ngalan, iyang pagaluwason. I know nga, tabangan ta sa Diyos, tuwason ta niya sa itong mga sitwasyon. It takes faith. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Jesus, Jesus, Jesus. Right now, Lord God, milagro ipahitabo ni mo kanamo, Ginoo. Milagro ipahitabo ni mo kanamo, Lord God, uban sa tabang sa imong balang espiritu. Thank you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We believe in you. We believe in you, Lord Jesus. We believe in you. Amo kang gituuhan, Lord God. Right now, Lord God, we lay it all to you. We lay it all to you, Lord God. We lay it all to you, Lord Jesus. Lord, ang tanga ang mga kabalaka, Ginoo, ang among mga kahadlok, Lord God, ang mga uncertainties sa among mga kinabuhi. Right now, Lord God, amo nang gilay sa imo, Jesus, Jesus. You are worthy of it all. Angayan ka, Ginoo, angayan ka nga simbahon. You were worthy of it all. Kaya ang tanang butang, gikan kanimo. O para kanimo ang tanang butang. Angayan ka sa among mga pagdaig o Diyos. Hallelujah! You are worthy of it all. You are worthy of it all. Come on, praise the Lord our God. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, And to you are all things. to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are God of miracles. You are worthy of it all. You are God of the impossible. And right now, Lord God, activate our faith. Allow our faith to grow. And to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and To you are all things. You deserve the glory. oh Jesus, Jesus. All glory and all honor belongs to our God in Jesus' name. Palakpakan nato itong buhi nga Diyos. Salamat, Pastor Lloyd. I believe na
O to'y naa sa kasing-kasing sa Ginoo. Ihatag para sa atoa. Are we blessed? Oh, inay mong tapad ang labanan dinhi pagtuo. Amen. Praise the Lord. I believe for a month now, ana jud ko sa Ginoo gikan pa last December, inko Lord, mutan-aw jud ko sa kada bulan sa milagro nga buhaton nimo. Mag-trace jud ko Lord sa move nimo sa church o sa among pamilya. Excited mo ana? No? You know, life with Jesus is not a boring thing. Life with Jesus is so exciting. O gina-prove na sa Ginoo as we believe in Him with all of our hearts. In 2 Corinthians chapter 9, ingon dinhi, verse 7. Remember this. Generosity is encouraged. Sa time ni Paul, si Paul mismo, dili lang siya maayo muwali, ang iyahang giwali, iyang gibuhat. Pastor, siya ang una nga nagbuhat sa iyang giwali. Ingan niya mong tapad, sa di pataatat muwali, ato siyang trabahoon sa tong kaugalingon. Amen? Okay. Ingon dinhi, si Paul, ingon dinhi, encouragement dinhi. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Sahay, we thought na ang unhuna ang magdesisyon, pero in giving, ang kasing-kasing ang mag-decide. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Every time that you drop your offering, try to imagine the Lord is smiling on you. Remember the widow's offering? Pila lang ka coin ang nabilin sa iya, compared atong dato nga naghalad. Unsay nakapakuha sa atensyon sa Ginoo? Ang offering sa maong babayi. Why? Because out from the heart